Sinalanta ang Metro Manila pati ang mga karatig lalawigan ng bagyong Karina nitong mga nakaraang araw. Marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan ng naturang bagyo. At kahit sa dami ng bagyong nagdaan, tila hindi pa rin pala tayo handa sa kung paano natin malalagpasan ang ganitong sakuna na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga kada, nito nga mga nakaraang araw, napakarami nating mga kada ang nasalanta ng bagyong Karina at pati na rin ang habagat. Ang ilan sa kanila ay nalubog sa baha, nawala ng pangkabuhayan, nawala ng tahanan, nasira ang mga sasakyan, ang mga bahay, at ang iba sa kanila nawalan pa ng mahal sa buhay. So ang tanong natin, ano kaya magiging epekto nito sa mga naiwan nilang pamilya, pati na rin sa mga taong nakaranas ng mga ganitong traumatizing experiences. At paano ba tayo makakapag-cope up sa mga ganitong traumatic events? Kaya ngayon mga kada, makakasama po natin, nagbabalik ang life coach and relationship expert na si Mr. Anton Reyes. Good morning, Good morning, Anton. good morning. Hi, Yeah. Coach Anton. I'm sure you're very well familiar about kung anong mga nangyari, mga na-experience sa mga kada natin all over the country because of the bagyo, bagyong Karina, at pati na rin ang epekto ng hanging habagat. For those who, ano ba usually ang mga emotional traumas na na-experience mga taong that undergo these kind of crisis? Yeah, so 'di ba pagka dumadanas yung mga kababayan natin ng mga ganitong mga bagyo, anything na mga disasters, kahit nga hindi mga natural disaster, any event na negative experience or traumatic experiences, ang daming umaangat na emotions dyan, from sometimes yung lungkot, andyan yung mga pagsisisi na sana ito ginawa ko, sana ganyan yung ginawa ko. Nandyan din minsan yung sa ibang tao galit. Kasi naghahanap sila ng masisi. 'Di ba, na ibang tao, sino ba may kasalanan dito? Dapat ginawa to ng gobyerno, dapat or pwede family member, sana ito ginawa ko. So halo-halo talaga yung emotions na pumapasok sa puso natin, sa buhay natin kapag dumadanas tayo ng mga ganitong klaseng salanta, no, sa buhay natin. At saka aside from that, 'di ba, Anton, parang if you think about it, yung mga iba nating mga kada, 1 minute they felt really secure in their own homes, 'di ba? Tapos the next minute, biglang nakita na nila na nawala lahat ng pinaghirapan nila, yung bahay nasira, yung mga bagay na, 'di ba, parang kinumpunan nila. Pinahirapan Oo, nasira, nalubog sa baha. What kind of feeling does that give to a person na parang, uy, 1 minute I could be okay, the next minute this could happen to me, like parang nawala lahat. I think ang dapat natin bantayan dito is habang nangyayari yon, yung feeling mo of helplessness, yung parang wala akong magawa. Pero ngayon tapos na yung pangyayari. Yes, madaming nawalan ng bahay, may mga namatayan, meron mga nawalan ng negosyo, yung mga binanggit natin, yung mga sasakyan, ang dami ko nakita sa mga videos. Alam mo, pinaghirapan mo yung motor, sasakyan mo, pinag-ipunan mo yon, and then all of a sudden, isang baha, isang ganyang klaseng typhoon, wala na agad lahat. So ang babantayan natin, especially ngayon, natapos na wala na yung baha, bumaba na yung tubig, ang babantayan mo ngayon is yung feeling ng hopelessness. Yes. Yung parang wala ka ng pag-asa. Oo. Ang dami kong ginawa para marating ito, ngayon nawala na siya lahat. Ang madaming makakaramdam ngayon ng hopeless na. Paano ko ngayon ibabangon ulit? Paano ko ulit aabot dito, sa level na ito? Kung nasaan sila bago tumama yung bagyo. Gusto ko lang i-remind yung ating mga kada na kung narating mo na ito ngayon, kayang-kaya mo bumalik dyan ulit. So wag mong yung feeling of hopelessness, kaya mong bumalik ulit and higitan pa kung saan, ano yung nangyari sa buhay mo,
before tumama yung bagyo. So hindi tayo hopeless. Anton, meron din kasing mga kada natin na tulad nung mga naka-experience nung Ondoy, 'di ba tulad nun, sobrang hirap, biglaan din yun eh. Tapos malaking damage din yung nangyari din sa kanila. Tapos unexpectedly, na-experience din ulit nila dito kay Bagyong Karina. Parang hindi natatapos. Parang bakit lagi nilang nararanasan? Ano kaya yung pwede nilang gawin para makapag-cope up sa ganitong traumatic experience? Yeah, so, in any negative experience sa buhay natin, important na yung bantayan natin yung thoughts natin. So, pag may negative experience ka, it brings up negative emotions sa loob mo. Fear, anger, sadness, ang daming aangat niyan. And ang delikado doon is if hindi mo bantayan yung thoughts mo while naka-experience ka ng mga traumatic experiences, negative experiences, pag hindi mo bantayan yung iniisip mo, yung thoughts mo can help you heal and move on, or yung thoughts mo can keep you in that state of sadness and hopelessness, and sometimes mas bababa pa lalo, no, even to the point of depression and yung Yun feeling of tanong ko, hopelessness. Coach, ano bang emotional damage na meron ng isang tao kapag nawala lahat, lalo na biglaan? Is it depression? It could lead to depression. Hindi parate. Kaya kailangan you keep it in check. Yeah, so Yung mga negative. valid yung nararamdaman mo at that moment. Emotions. Eh. So, nawalan ka ng bahay. Isa sa mga mahal mo sa buhay, pumanaw. 'Di ba? At that moment, valid yung emotions mo. You're sad. You might be feeling guilt. Some people feel guilt at that moment. So, valid yung emotions mo. But, babantayan mo ngayon what goes on in your mind. Kasi pag hindi ka mag-ingat, there could, yung mga negative thoughts, Pwede mag-spiral. yeah, so ito yung gusto ko maintindihan ng mga tao. Negative experiences, Will given na always yan. happen. It will always happen. Yes. Pero not everybody will go on a downward spiral sa buhay nila. Tama. Just because naka-experience sila ng something traumatic. Yeah. Makikita mo, ibang tao, after ng isang traumatic experience, they make better decisions and they continue improving yung life nila. May mga tao naman na after ng negative experience, tuloy-tuloy na yung downward spiral nila. Pababa naman yung ikot ng buhay nila. What you'll notice there is that people who have who know how to be mindful of yung mga thoughts nila, they can continue on that upward spiral. So hindi sila tuluyan na napipilay or nakikip down ng mga traumatic experiences sa buhay nila. Anton, paano naman yung mga taong sometimes ang dali sabihin, di ba, na parang it's all about your thoughts, nasa isip lang yan. Pero paano naman yung tao na hirap talaga siyang bumangon, yung siya mismo parang down na siya? Anong kailangan niyang gawin? One of the things that is Support system. really effective. So aside from support system is very important. No, pag-usapan muna natin 'yan. In any negative experience sa buhay mo, traumatic experiences tulad nitong pinagdaanan ng mga kada natin no, na nasalanta ng bagyo. Huwag mo to pagdaanan mag-isa. Your family is there. You can look for counseling. Yes. You can look for mental health professionals that can help you you can cope easily no sa mga pinagdadaanan mo. Mahirap yan pagdaanan mag-isa. Tama. So, don't isolate yourself Yes. during this time. Another thing lang I think is important, and it's very easy to do. And I would like to do this with everybody here. Okay. No? Can I invite all of you to stand up if this is okay? May Okay. gagawin lang tayo mabilis. Sige. Ayan, kahit yung ating mga Kada audience, squad, mga kada audience. squad natin. So, I need you guys to stretch out yung hand ninyo. So, iunat lang niyo yung kamay ninyo. And I want you to think na on your left hand mo is negativity. Negativity. Dito sa kanan, gratitude. So, ang iniingatan natin is in any experience na meron tayo, we don't focus too much on the negative. Yes. Hindi natin sinasabing walang negative na nangyayari. Correct. Hindi lang pwede na yan lang yung focus natin. Kasi if we just focus on the negative, ang tendency natin, mami-miss out natin lahat ng meron pa sa buhay natin na nandiyan pa naman, all the other good things and blessings sa buhay natin.
So, paano natin masigurado na hindi tayo ma-overwhelmed by the negative? So, negativity and gratitude are like a seesaw. I mean, seesaw, di ba? So, when one is up, the other is down. Pag tumataas yung negativity natin, ang manonotice natin, yung gratitude, ano nangyayari? Bumababa. Bumababa. Pag tumataas naman yung gratitude sa buhay natin, bumababa yung negativity. So, ayan, thank you. Pwede na tayo umupo. Galing. Kala ko may ano tayo. Pinag-exercise ko lang kayo. Napakaganda ng visualization na yan, And Anton. what we want here for people to understand is that meron tinatawag na intentional gratitude. Intentional gratitude ay kahit walang nangyayaring maganda sa buhay ko, like visibly, yung ang dami kong pinagdaanan na hindi maganda ngayon dahil sa bagyo. Nawala yung sasakyan namin, nasira yung mga gamit sa bahay. Kahit hindi lahat ng nangyayari sa buhay ko ay favorable, I intentionally look for things to be grateful for. Naghahanap ako ng mga bagay sa buhay ko that I can be thankful for. Pag ginawa natin yon, ang nangyayari is hindi tayo nagfo-focus solely on the negative experience or on the negative things. Hindi tayo nagkukunwari na wala siya dyan. Wala yung negative. Nandyan siya. But we choose to look at also all the good things pa na meron pa sa buhay natin. So at this moment, sa bansa natin, ang daming dumanas na hindi maganda, we should also intentionally look for good things that's still in our lives. Katulad Kasi ng meron mga pa rin iba yan. nating mga kada na nagpapakita ng bayanihan, di ba? Tumutulong sa mga nangangailangan, Yes. lalo na sa ngayon. So, what should our emotional preparedness be like moving forward, Anton? So moving forward, again, state of gratitude. Mahirap mag-move on sa kahit ano sa buhay, kahit negative or traumatic experiences or mapa-love life man yan. If you're in a state of negativity, yung mindset mo, negative lang yung nakikita, yung puso mo is feeling hopeless, mahirap mag-move on. That's why choosing to be grateful, even during hard times sa buhay natin, parang disiplina lang yan eh. It's not natural, but you have to choose one or two or three things hanapin mo sa buhay mo that you're grateful for. Ang mangyayari sa'yo nun, it will change your state from just being negative to still being positive and disciplined na, you know what, there's still good things in life and I can still move on to greater things even from here. Love it. Galing! We should definitely, mga kada, cut and save this part of our show and keep replaying it for all these other times in your lives that you might experience something that is not very favorable. Maraming salamat, Anton, for helping us out this Yes, morning. thank you, Anton. Thank you for having Napaka-useful me na back mga here also. binigay mo sa aming tips, di ba? And for arkadas out there who may want to consult with you further, saan ka ba nila mahahanap? Please let Yes, they can find me sa @Anton M. Reyes, Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. Lagi ko itong aalalahanin, di ba? Minsan pagising natin, be grateful with everything. Kaya naman, maraming salamat sa pagbisita, Coach Anton. Maraming salamat. At babalik ka ulit, ha? Marami pa pag-uusapan. Meron pa. Suki ka na namin. Suking-suki na. Yes, we all need coaching like this, di ba? From an expert. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!